Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang reklamo ho ang nakarating ho sa ating tanggapan tungkol po sa nangyaring insidente ho dyan po sa lungsod ng Caloocan. Ano po ito? Noong kasing uno ho ng buwan ng Enero, taong kasalukuyan, nang malunod po ang 6 na taong gulang na si Hanze Murillo sa Dreamland Resort. Diyan po yan sa Zabarte Road sa Caloocan City. May iwasan daw sana hong ganong klaseng insidente kung may sapat lamang daw hong kanilang tauhan na nagbabantay po sa mga bumibisita po dun sa lugar na yan. Ang pamilya ng biktima, inalok na rin daw ho ng naturang resort na may-ari ho ng 50,000 pesos. Ngunit, ito po ang clincher ho dito. Kapalit daw ho niyan, yung pagpirma daw ho ng mag-asawa sa letter of desistance. Ano nga ibig sabihin nun? Nakausapin ho natin ngayon. Panoorin muna natin. Ito po yung nangyari hong pagkalunod po sa bata. Huminga pa po. Ano po, may ano po kayo ng ano na... Sasakyan, may sasakyan. Ano na kayo ng Kanina pa po siya doon, wala po namin sa talis lang eh. Wala na lang. Kanina pa ba yan? Paano lang dahil wala sasakyan? Okay, medyo maselan po itong insidenteng ito at pasintabi ho sa mga nanood. Kasama ho natin ngayon sa studio, mag-asawang Jimmy at Heidi Murillo. Sila po yung ama, magulang po nitong namatay hong bata. Kausapin natin sila. Mang Jimmy at Ma'am Heidi, kami po yung nakikiramay po. Napakasakla po yung nangyari po sa inyo pong anak. Pero meron po kayong gusto pong ireklamo laban ho dito po sa may-ari ng Dreamland. Paano ba ho kayo nilapitan ito at paano ba nila kayo kinausap dito po sa pangyayaring ito? Ako kasi ang ako ang nandun sa ospital. Opo. Kasi kaso lahat ng anak ko. Tapos yun, lumapit nga sila sa akin na kung ano daw ang gusto kong assistance, ibibigay daw nila. Okay, binayaran naman nila yung ospital. Tapos yung sa nagbigay sila ng advance. Tapos pagkatapos nung kinakausap na ako, bibigyan ako 50,000. Sabi ko, para ano to, te? Sabi niya, para sa kaubuho ang bayad. Doon sa bata, sabi ko sa anak ko, sabi ko gano'n, 50,000. Sabi ko gano'n, grabe naman kayo, te. Sabi ko gano'n, papanood ko yung video. Sabi ko gano'n, dapat mabubuhay yung anak ko. Kung may marunong man lang mag-CPR sa inyo. Sabi ko sa halot lahat na nakapanood dyan, nangihinayang na dapat buhay dapat yung anak ko. Sabi ko Naagapan gano'n. pa ho sana. Maagapan sana. Oo. Inamin ba ho nila na wala ho talaga silang lifeguard? Inamin nila na talagang wala silang lifeguard. Kaya yun nga, yun ang sinasama ng loob ko. Kasi kung mayroon man lang sa kanila, tinatanong ko, sabi, mayroon daw marunong. Ang kaso hindi daw pumasok nung araw na yun. Sabi gano'n. Sabi ko, tingnan, dapat sabi ko, nagsarado na lang kayo, hindi na kayo nagbukas. Kasi kung kagaya niyan, nangyari yung ganyan, anak ko pa naging sample nyo. Sabi kong gano'n. First time ba ho na may nangyari ito sa inyong anak? Marami na akong nalunod dyan. Previous pa ho na gano'n? Marami na akong nalunod Marami na dyan. rin nalunod ho. Ang last year yata, 4 years old, ang nalunod dyan. Taga Nabaliches din. Alam mo, Lex, sa inyong dalawa, magulang, kung yung sinasabi ninyo, gross negligence na yun paulit na yan hindi na, kumbaga hindi na dadala itong resort na to yun nga, sir. Tsaka isa pa talagang, kung may resort talaga, Lex, may swimming pool, dapat talaga may lifeguard siya. Kompleto yan May first aid. May first, lahat ng alam natin yan Ang hindi ko lang maintindihan, kayo ba'y nagbigay ng presyo o sila mismo nakikipag-areglo, nagbigay lang? So, voluntary na nag-offer, parang binigay lang sa inyo 50,000? Hindi ako nagbigay sa kanila ng Hindi. presyo. Sila bang nagbigay sa inyo ng 50,000? Sila nag-offer Kusa sa sila akin. nag-alok Kusa, sila. kusa sila Wala naman kayong usapan na areglo? Wala. So Wala parang kami gusto usapan nila nila. tanggapin nyo yun, O, tapos yun. kung may desistance, ibig sabihin quit claim na, hindi na kayo magdedemanda.
Yun ang pagbayad sa ospital, at the same time, yung 50,000, sapat na yun para sa buhay ng anak nyo. Yun ang gusto ibig nilang sabihin. mangyari. Pero mukhang doon sila sumama ang loob ng magulang nito. Okay. Okay, alam mo, Ben, tinawagan ho namin ang panig ho ng Dreamland Resort. Ngunit tumanggi ho silang magsalita ho dito sa Kilos Pronto. At ang sabi, off-cam ho ang sabi daw ho, nagkataon lamang daw ho na walang lifeguard nung araw putok na yun. sa buho So, ibig kayo? sabihin po talaga ho, may pagkukulang ho talaga ho kayo. Doon pa lang Negligence. nahihiya na sila sa kalang kawalangian. Yun. Kaya dahil paulit-ulit na po itong nangyari nito, kausapin ho natin ang hepe ho ng Business Permit and Licensing Office po, BPLO ng Caloocan City Government. Walang iba kundi si Attorney Cho Vergara. Attorney Cho, magandang gabi ho sa inyo. Si Alex Santos po, kasama ko si Ben Tulfo. Magandang gabi ho sa inyo lahat at nakikiramay po ako dun sa mga namatayan po. Nakakalungkot ho dahil nangyari uli ho ito. Aha. Attorney Cho, sa inyo pong datos ho dyan sa City Hall, pang ilang beses na ba ho itong mukhang markado na yata ho itong Dreamland? No? Ang dami na ho yata nalulunod ho dyan. Actually, sir, nag-comply sila during the last time po na nagkaroon ng incidente niyan. Pero unfortunately po, nangyari po uli at hindi ho excuse yung Yes. wala ko silang tao at that time. Sana nga po, tama po, na hindi dapat nag-ooperate Yes. kapag Kulang. incomplete po yung facilities o incomplete yung tao. Yes. So, malaki ho yung pagkakamali ho nilang nag-ooperate sila nang wala hong sapat na safety measures para doon sa kanilang facility. Oho. So ano pwede ho nga na, po, anong pwede ho natin gawin ho dito? Meron po bang mas matindi hong parusa para ho sa kanila ho? Ang pagsara ho ba ng Dreamland, yan po ba yung nasa isip po ninyo po dyan sa inyo pong nasa City Hall? Bukas na bukas po, papupuntahin ko yung mga tao namin Patay. para isarado po yung Dreamland Patay. Resort. Kasi po, mali ho talaga yung ginawa nila. At hindi lang ho may criminal negligence po silang Okay. ginawa. So, ibig sabihin, talagang hindi dapat sila nag-ooperate. Okay, sa So, panig bukas naman... na bukas, rest assured po, bukas na Okay. bukas po, isasarado po namin yun. Okay. Sa panig naman po ng pamilya, yung pong alok na 50,000 pesos, na parang insulto para sa akin po yun, attorney, no? Wala naman silang Ano sa hiningi. tingin, ano pwede ho ninyong sa kanila ho? Ano pwede ho ninyong i-advise po sa kanila? Legally and bilang personal na rin ho? Yun nga po hindi ho kasi pwedeng bayaran talaga yung pagkawala ng isang pamilya, lalo na po anak. Opo. Meron ho tayong batas, pwede ho sila magdemanda Iyon. para makompensate. Yung, kasi hindi lang ho criminal yan, may civil liability rin ho sila dyan. So, syempre, yung court po ang magde-decide kung magkano Yan. po yung pwedeng i-allot para dun sa damages na na-sustain ng pamilya. Ayun. Attorney Cho, siguro yung inyo pong mga pahayag po na-digest ho namin at siguro papupuntahin ho namin itong mag-asawa ho at para matulungan ho natin ho. Bukas na bukas po, rest assured po, actionan po namin yan. Okay. Ayan. Thank you so much po, Attorney Cho, sa inyo pong aksyon kagad, Kilos Prontong Aksyon. Ayun. Tay. Thank you po, Attorney. Ayun. Any message pa? Siguro para sa akin inaano pa rin ini-internalize pa rin ang situations. Ang sabi ni Attorney Cho, na magaling din to sabi niya, hayaan ng korte may desisyon. Wala naman kayong inalok na 50,000, silang kusang nag-alok sa inyo. Sinabi ni Attorney Cho, Hindi sila humingi. Hindi kayo humingi. Ito, ngayon, merong criminal negligence doon, merong civil negligence din doon. Pareho yun. Pag sinagsama-sama mo, ang korte magdesisyon doon. At mapapasara sila, makikipag-settle sila sa inyo. Hindi yung nagsisettle sa inyo out of court, pero mukhang hindi tama. Kasi umamin muna sila sa kanilang pagkakamali. Kasi pag pinalusot natin yan, Lex, mauulit. Paulit-ulit. Naulit na to So, bilang isang ama ng inyong anak, di ba? Siguro para naman hustisya sa iyong anak, na wag muna pagbuksan yung putok sa buhong resort na yan. Kasi baka makapinsala sa ibang mga pamilya rin na pupunta ro na wala silang alam. Dapat yan pinapaskil, close, because of criminal negligence. Ganun lang kasimple. Kasi parang hindi natuto na. Dami na nangyari ho. Walang kadala-dala. Ay, nako. Well, sige. Tay, Nay, nasamahan ko kayo ng Kilos Pronto dito po sa opisina ni Attorney Cho. Thank you so much. Mabait yun si Attorney Cho. Maasahan yan. Pagkakasama rin yun sa Quezon City. Sila, si pangalan ko, sila Gagaling yan. Gary Domingo. Alright? Okay.